Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to, it's... Pag-usapan natin una si Bato de la Rosa, pangalawa si Ombudsman Jesus Boying Rimulya at si Senator Erwin Tulfo. Unahin na natin itong pinakasikat, si Bato de la Rosa. Ito pong nagtatago mga kababayan. Ano po sa 11 po, January 11, magdadalawang buwan na po siyang hindi nagpapakita sa Senado. 2 months na po siya hindi nagpapakita sa Senado dahil po meron daw di umano na warrant of arrest na para sa kanya. So nung umalis siya 2 months ago, wala pa namang wala pa namang katunayan o hindi pa kumpirmado na may warrant siya. Pero nagtago na mga kababayan. Kasi ayaw niyang magaya dun sa kanyang bossing na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaresto at inilipad po sa dahig dahil nga akala nila wala pang warrant of arrest. Meron na pala. So ganun ngayon yung si Bato, naninigurado na kahit kwento-kwento pa lang, nagtago na siya. Mahirap na. Pero dati tapang-tapang niya. Sabi niya dati, bring it on! Bring it on, Trillanes! O, di ba? May pagganong-ganon pa siya. Tapos ito, statement niya mismo. Siya mismo nagsabi na kapag ikaw ay nagtago, ibig sabihin guilty ka. Kung wala kang kasalanan, dapat hinaharap mo yan. Kung ano man ang mga akusasyon sa'yo, harapin mo. Ayun yung sabi niya dati. Pero ngayon nagtatago. Ito mismo dito sa sinabi niya, nilaglag niya yung sarili niya. Ito, pakinggan natin si Bato. Pakinggan niyo maigi Pakinggan niyo maigi. Flight means guilt? Ganun ba yun? Kayo ba? Oo, kasi kung innocent ka, you have to fight for your innocence before anybody, any particular investigating agency. Harapin mo. Di mo maiwasan mag-isip ang tao na bakit ka umalis? Bakit ka lumayas? May kasalanan ka ba? Ayan nga iniisip namin Senator Bato de la Rosa, bakit ka umalis? May kasalanan ka ba? Guilty ka ba? Ba't ka umalis? Ba't ka nagtatago ngayon? Ano sir, ibig sabihin guilty ka kasi sabi mo, flight means guilt. Di ba? Dati sabi niya, hindi, harapin mo yan. Harapin mo yan para mapatunayan mo wala kang kasalanan kasi wala ka namang kasalanan, ba't ka magtatago? Pero ngayon nagtatago siya. So ibig sabihin sir, guilty ka. Di ba ikaw mismo nagsabi niyan Di ba? Kaya sir, sana magpakita ka na kung hindi ka guilty. Mismo sa kanya nanggaling yan mga kababayan flight means guilt. Dapat hinaharap mo yan. Kasi iisipin talaga ng tao na guilty ka. Na may kasalanan ka kapag nagtago ka. Nagtago. Nagtago si Bato. So, ibig sabihin, guilty ka. Ikaw na mismo nagsabi, sir, na guilty ka. Diba? Kaya lumabas ka na, sir. Para hindi ka namin pag-isipan na guilty ka. Kasi ikaw na mismo nagsabi, flight means guilty. Diba? Saka, malapit ka na nga sampahan ng anong tawag dito? Diyan sa Senado, ethics complaint ni Trillanes. Kapag hindi ka pa raw nagpakita, sasampahan ka ng ethics complaint. Kasi sumisweldo ka, tapos hindi ka naman pumapasok. Sabi lang ni Manang Aimee, present ka daw. Kasi pumipirma ka. Present in the spirit. Nagtatrabaho daw. Iba rin to si Manang Aimee. So mga kababayan nilaglag mismo ni Bato de la Rosa yung sarili niya. At tila ba inaamin niya na guilty siya. Kasi sabi niya mismo kapag nagtago ka, guilty ka. Di ba? Sir. Ano masasabi mo ron, sir? Talaga. Nasaan na ang bato? Ding! Nasaan na ang bato? Ang pagkakaalam natin, namumundok to namumundok May opisina na nga to sa Cueva. Doon siya nag-o-office At ito mga kababayan, pag-usapan din natin, ito si Jesus Crispin Boying Rimulya, si Ombudsman. Nako, may rest back po si Ombudsman Rimulya. Doon po siya nagsasabi na siya po ay na-hospital
Meron pa nga akong nabasa mga RIP, Boying Rimulya. Pinalala pa sila na gurgor na eh. Itong si Boying Rimulya. Ito mga kababayan, ang lakas-lakas. Nagpakita sa publiko. Siyempre, alam niyo mga kababayan, hindi naman kasi nila kinakailangan agad na magpakita, lalong-lalo na kung busy sila at meron silang mga personal na ginagawa. Para lang mapagbigyan mo yung tawag dito, yung hilig ng mga naninira sa iyo. 'Di ba? Kasi kung pinapansin niya yung mga naninira sa kanya, nagsasabi na hospital siya, na nanghihina na siya, nasa emergency. Hindi sana nagpakita agad siya, pero hindi naman kinakailangan ganun eh. 'Di ba? Sino ba sila? Para bigyan mo ng panahon o pagtuunan mo ng pansin. Yung mga didilis na yan na nagsasabi na RIP nga raw eh. Sabi. Kaya ito, re-rest back sa inyo. Ito si Ombudsman Rimulya. Ayan, lakas-lakas eh. Sabi nga niya aga siya magising, aga rin siya matulog. Ito, pakinggan natin si Ombudsman Rimulya. Alam ko nabanggit nila, pero kamusta po yung kayo? I think I'm okay. I work out every day. I sleep early. I wake up early. So, well, syempre, idle minds are devil's workshop. Yun eh. Natin magagawa kasi naghahanap sila ng i-storyahin. Pero tingin ko naman okay naman ako. Your message, sir, doon sa mga nagpapakalat na you're unwell. Hindi, pinapa-investigahan ko yan. Pinapa-investigahan. Ay, nako, yan na. Yung mga nag-post po, yung mga, pagbuburahin nyo na yung mga post nyo. Dahil pinaiimbestigahan na ni Ombudsman Rimulya, lahat ng nagsabi na siya in-hospital at meron pa mas matindi, yung RIP na raw. Kaya umanda kayo, pinaiimbestigahan na ni Ombudsman. Marami kasi mga loko talaga no? At, ewan ko kung sari-sari, para lang makapanira, para lang mema. Pero mo gagawin ka ng kwento. Ang lakas-lakas mo pa papalabasin na gurgur ka na. Ang lakas-lakas pa ni Ombudsman Ano raw gagawin? Pinaiimbestigahan na raw niya. Investigahan ko yan. Kasi we've reached the limit of cyber libel already. Tignan natin kung saan pupunta. Pinaiimbestigahan ko yan. I'm asking the NBI to look into these allegations and this scuttlebutt kung saan nagmula sa social media. So, we will know. So, NBI po mag-iimbestiga kung saan nagsimula yung kwento na yon, yung naratibo na na-hospital siya, tapos nagurgur na nga. Mga DDS lang naman ang may gawa niyan eh. Diba? Yung mga DDS lang may gawa niyan eh. Kaya, mag-ready na kayo. Cyber libel yan. Magkano piyansa ng cyber libel? Siguro mga 40,000. Sakit sa ulo yan. Alam mo yung kayo mga marites na nag-iimbento ng mga kwento, akala nyo hindi kayo matsyempuhan. Once na kayo matsyempuhan, may paglalagyan kayo. 40,000 lang piyansa niyan. O mahigit pa, depende. Kung ilang counts yan? Sabihin natin 3 counts, 40, 120,000. Saan mo kukunin yan? Kung swelduhan ka lang ng kinsenas katapusan na bilang troll lang ang mga DDS, magkano lang naman sinasahod nyo dyan? So, kulang pang pampiyansa. Kulang pang pampiyansa yung mga kinita ninyong mga trolls kayo. Tapos, abala yan mga kababayan, maya't maya meron kayong hearing. Kayong hearing mo malayo. Nakakapagod yan, mamamasahe ka, syempre magugutom, kakakain ka. Dahil lang sa pagkakalat mo ng fake news, pagkakalat nyo, naninira kayo. Di ba naman yung si Ombudsman gagawan nyo ng kwento? Paimbestigahan sa NBI at kapag nahuli, ayun lang, pinapakita ko lang sa inyo magkano gagastusin ninyo at kung ano yung magiging abala sa inyo. Fake news pa more. Fake news pa more, mga troll. And sometimes, you really have to extract justice from people. Hindi mo talaga pwedeng pabayaan na lang. Kasi pattern to, parang dry run to, for things to come later on. Kung ginagawa nila ito ngayon, gagawin pa nila lalo yan pag hindi na nasa mata. Hindi na awat yan. Dapat masampulan talaga yan. Masampulan na ombudsman. Kasi pag hindi nasampulan, paulit-ulit lang nilang gagawin yan. Puro fake news. Natutulog ka lang, sabihin,
Gurgur ka na. Hindi ka lang magpakita, sabihin nila na hospital ka na. Ano yung mga utak ng mga didilis? Ganon kakikiti ng mga utak ng mga didilis. Diba? Kaya dapat mapanagot yan. Dapat hindi yan hinahayaan. Kasi nga, uulit-ulitin nila yan eh. Hanggat hindi sila nasasampulan. Kaya yari kayo kay Ombudsman ngayon. Ha? Okay? Sir, yung mga ganito pong reports on your health and yung nag-a-announce ng filing. Lumabas na nga ako. I came out on my radio program na Saturday. Sunday, meron naman. Tuloy na naman eh. Talaga makikita mo yung bad faith. Oo nga, lumabas na siya nung sa radio program eh. Di ba? Sabi nila AI daw yun. Nagpakita na siya ng Sabado. Sabi ng mga trolls, AI daw. Hindi naman daw, di ba, ginawang pa nga nila ng mga imahe yan, mga memes, na nakaupo si Remulla, may katabing oxygen. Tapos hindi raw yung si Boying, si John Vic daw yun. Lumabas na siya nung Saturday. Tapos yung kwento, tuloy-tuloy pa rin ng linggo. Anong araw na ngayon? Anong araw ba ngayon? Webes. Lumabas na siya. Nag-golf lang eh, di ba? Golf. Siyempre, kinakailangan meron kang pribadong oras para sa sarili mo. Hindi yung mayat-maya, intindihin mo yung mga didilis na yan. Kapag inintindi mo kasi yung mga didilis na yan, yung mga trolls na yan, mas lalo silang kumikita. Mas dumadami yung engagement nila, kaya wag mo nalang pansinin. Pero, hindi naman pwedeng palampasin. Kaya re-rest back, ito si Ombudsman sa inyo. There's really an orchestrated campaign. I don't know for what purpose, pero tingin ko, it's part of the propaganda machine of some political parties. Diba? Propaganda. Propaganda yan para ewan ko, hindi ko maintindihan kung ano. May mga mema lang. Tapos tuwan-tuwa naman yung mga didilis kapag nakakarinig sila ng mga ganong balita. Di ba? Natatawa lang sa inyo si Ombudsman eh. Ito mga trolls talaga, mga walang magawa eh. At ito mga kababayan, pag-usapan na rin natin, ito pong Senator Erwin Tulfo ay galit na galit po. Sabi nga niya, tinamaan ng lintik. Tinamaan ng lintik. Yung mga paepal. Mga paepal. Yung mga politiko, na kapag may mga proyekto, nandun yung mga pangalan, nandun yung mga picture. Mga epalitiko yun eh. Epalitiko tawag dun eh. Noon pa pala pinagbawal na yan, mga kababayan. Panahon pa ni Miriam Defensor Santiago. Ano na yan eh. Batas na yan. Batas na yan, pero ewan ko ba't ganun? Ba't hindi napapatupad? Ayun ang problema minsan eh. Gawa kayo ng gawa ng batas, hindi nyo naman pinapatupad. Kaya itong anti-EPAL provision sa gobyerno, provision sa batas, dapat i-implement. Kasi di ba, yung mga politiko doon nga, pag namimigay, kahit sardinas lang, may pangalan pa ng politiko eh. Pag namimigay ng mga ayuda, may mga picture-picture pa, mga EPAL. So galit na galit si Senator Erwin Tulfo. At ito, mga kababayan, pakinggan natin siya. Doon sa sa kanyang statement. Ito mga kababayan Sana mag-play, mahina internet eh. Ay, sinasabi ko na nga ba eh. Dito natin mga kababayan pakinggan. Imagine niyo na lang nagsasalita si Senator Erwin Tulfo. Ito yan mga kababayan nung sinabi niya, galit na galit siya sa mga EPAL eh. Paano ba naman yung mga picture nila nandoon sa mga proyekto nila. Dali nga, nasa na ba yun? Dali lang nahanap ko lang Ito. Dapat siguro, matanggal na sa serbisyo, gano'n na lang siguro. Kasi hindi pa ulitot. Biro mo, panahon pa ni Senator Miriam, nag-file na siya pero patuloy pa rin. At least nabawas-bawasan nga, di ba? Dati, nung bago lumabas si Senator Miriam, pati mga pangalan ng mga politiko doon sa classroom, mga building, hindi na nahiya, di ba? Bakit mo papangalanin yung classroom dahil pondo mo o dahil ikaw ang naghanap ng pondo? Why will you name the classroom under your name or your father's name? Hindi mo naman pera. Kung pera mo,
then that's time, ilagay mo yung pangalan mo, di ba? Senator blah, 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 o Senator Erwin Tulfo, pera ko yun. Pero kung pera ng taong bayan, wala kang karapatan na ilagay. Ilagay mo yung pangalan siguro ng mas maganda, matutuwa ko Pilipino. Filipino Public School, Elementary School, or Philippines Public Elementary School, or Kawayan Public School, or Batangas Public School. Ba't mo ilalagay yung pangalan mo? Marami yung ganun eh. Mabuti nga nag-file po si Senator Miriam na mga nabawasan na putol. Ultimo mga pens, mga bakod, may mga pangalan, may mga initials, mga apelido ko, hindi ba naman mga luko-luko? Hindi naman ninyo pera yun. Hindi po pera ng politiko yun. You do not have the right. Saka nakakasuka. Diba? Ako, I can see that because I was a journalist. Binabanatan ko dati yan. Ba't ka maglalagay ng pangalan mo doon? Hindi mo naman pera yun. Building, hospital, eskwelahan. Siguro yung mga yumaong pangulo. Yan, Corazon Aquino. Okay yan. Dahil namatay na, di ba? O Benigno Aquino. Okay yan. O. Pero ilalagay mo, buhay ka pa, ikaw mismo, congressman ganito, senator ganito. So, tinamaan ka ng lintik. Bakit mo ilalagay yung pangalan mo doon? Hindi mo naman pera yun. So sir, ang penalty immediately tanggal sa pwesto o may suspension May muna? suspindihin ka muna habang iniimbestigahan ka. Siguro that's the part to stop this once and for all. Paulit-ulit ilang taon na ito eh. Okay, so yan, narinig natin si Senator Erwin Tulfo. Galit na galit sa mga epalitiko. Kasi totoo naman eh. Eto mga politiko, mga epalitiko, akala mo, yung ipinamimigay nila ng mga tulong, yung mga pinapatayo nila mga kalsada, yung mga pinapatayo nilang eskwelahan, yung mga pinapagawa nila mga flood control projects na yun, akala mo pera nila? Anak kayo ng mga nanay ninyo. Sabi nga ni tinamaan ka ng lintik eh. Kakapal na mukha ninyo eh. Susulat nyo yung mga pangalan ninyo, yung eskwelahan eh. May mga pangalan ng mga dito marami dito yan sa lugar namin. Kakapal na mga ng mga politiko. Sino nagsabi sa inyo na ilagay ninyo yung pangalan niyo? Pera nyo ba yan? Kung pera nyo yan, pwede. Kasi hindi nyo naman pera yan eh. Anak ng teteng kayo. Kaya tama lang daw na na yung mga ganong mga politiko sinususpinde at kapag napatunayan na guilty dito sa anti-EPAL provision ng batas, dapat matanggal sa pwesto. Mabigat po yung yung batas eh. Kaso ang problema minsan, hindi po napapatupad. Hindi po napapatupad eh. Ang dami nyo ng batas. Minsan, ang apektado lang, yung mga maliliit, yung malalaki, hindi naman. So dapat magkaroon tayo na talagang mga magagaling na politiko na patas. Hindi yung maliliit lang yung kaya. Tapos pag sila malalaki, matataas ang posisyon, wala lang. Diba? So yun mga kababayan syempre, tama itong sinasabi ni Senator Erwin Tulfo, yung mga EPAL dyan, dapat kayo natatanggal sa pwesto. At si Boying naman, Perez back. Lahat ng nagka-chismis nagbarites na na-hospital siya. Nagpakalat pinaiimbestigahan niya na sa NBI. Kaya patay kayo mga didilis, kayo mga trolls dyan. Sigurado kayo, may pagkalalagyan kayo. Sabi ko nga, 40 mil ang piyansa, tas halos linggo-linggo na abalasin nyo yan. Kaya makapanira lang kayo, mema lang kahit invento fake news ginagawa ninyo. At ito naman si Bato de la Rosa, sabi niya mismo na ang pagtatago, ibig sabihin guilty ka. So, ibig sabihin guilty siya. Sabi niya mismo Di ba? Kaya, ito po yung mga mga iba't ibang muka ng politika dito sa ating bansa. Kaya, minsan nasakit na sa ulo. Sakit na talaga sa ulo itong politika sa bansa natin, Yung iba, natatawa na lang tayo. Minsan nabibisit, minsan nakakaasar na. Pero wala may stress ka lang kapag masyado mong inintindi. So, tayo, lagi lang nakasubaybay dito sa nangyari sa bansa natin. Basta mga kababayan tandaan niyo po lagi na sana lagi po tayong nasa tama. Huwag po tayong kakampi sa mali at huwag po tayong kakampi sa masama. Alright, so yun lang po mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.